Kahapon nga pala guys, nagkayayaan naman ng mga marites. Makikipag-birthday daw sila tapos napakalayo pa ng pupuntahan nila sa Tarlac pa kaya di na ako sumama dahil sobrang init. At dahil hindi ako sumama sa kanila, syempre ako yung magbabantay dito sa tindahan at sa bahay namin. Ako lang mag-isa syempre. Pero hindi naman pwedeng sila nag-i-enjoy dun sa birthday sa Tarlac tapos ako hindi. O syempre, gagawa ako ng paraan paano ako sasaya dito. Pumunta pala ako sa bodega tapos kinuha ko tong aming naka-stock na mini pool. Hindi na namin to nagagamit, 2 years na kaya sobrang init ng panahon. Eto, naisipan ko tong gamitin at lagyan ng tubig. Pero bago natin palubuin to mga kabos, huwag niyo naman kalimutang i-follow yung aking Facebook page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. At kung sa YouTube ka naman nanonood mga kabos, paki-subscribe na rin po yung aking YT channel tapos may TikTok pa tayo, paki-follow na rin po. Para mapalobo natin to na mabilis gumamit tayo ng ganitong klase ng machine, ayan. Noko, kung gagamit tayo ng pambomba ng gulong ng motor dito, talaga namang bukas ka palang matatapos. O tignan nyo to guys, kung gaano kabilis ang paglobo ng ating swimming pool pag gumamit ka ng ganitong klase ng pambomba ng makina. O yan o. Siguro mga 10 to 15 minutes yan bago mo mapalobo talaga ng buo itong napakalaking family pool na to. Pagkatapos ko mapalobo to, nagpunta na ako sa amin likod bahay para kunin naman yung lona namin at ilalatag ko dito. Yun ang pansapin natin dito sa mini pool natin. Protection na rin natin to kung may mga para matutulis na bagay dito sa sementado nating mini garden. Syempre. Ayan, tapos wawalisin ko muna yan para talagang walang mga matutulis na bagay na nandito bago ko ilagay yung swimming pool natin. So bago natin lagyan ng tubig yan mga kababs, kailangan muna natin yan linisin or punasan ng basahan na malinis. Kasi naka-stack na tong napakatagal. Kaya yung mga alikabok sigurado meron pa to. Kaya kailangan natin punasan to para pag naglagay tayo ng tubig, malinaw to at hindi madumi. Buti na lang at maaga pa dito at alas 8 pa lang ng umaga nung inumpisan kong lagyan ng tubig to. Tignan nyo naman yung tulong ng tubig namin dito, napakahina. Siguro mapapuno to ng bandang 11:30 o alas 12 na. Malakas pa yata yung ihi ko dito eh. So babalikan na lang natin to after ng 11 o'clock siguro ng umaga. Pagkalipas nga ng alas 11 ng umaga, binalikan ko to at hindi pa nga to nangangalahati. Ayan oh, anong oras na? Naiinitan na rin kasi ako dito. At dahil nga excited na rin ako magbaba dito sa aming mini pool at parang hindi ko na rin matiis yung init ng panahon. Talaga naman maliligo na ako dito kahit hindi pa masyadong puno to. Pero bago ako magbaba dito, hindi masyadong malamig yung tubig kaya naisip kong kumuha muna ng yelo din sa tindahan namin at ilagay ko dito. Mas okay sana kung dalawang pack nung ice cube yung ilalagay natin dito. Mas malamig talaga yung tubig. Kaso nga lang, nagtitipid na rin ako dito. Baka mapagalitan ako ng misis, maubos yung tinda naming yelo. At syempre, bago rin ako magbaba dito, kailangan may nakahanda na rin akong inumin dito at pagkain sa aking lamesa. Para pag nagutom ako, kakain na lang ako ng diretso at hindi na ako ahawon pa dito sa swimming pool. Para ulit akong bumalik sa pagkabata nito dahil solong-solo ko tong swimming pool at wala pa yung mga anak ko dito. Pag uwi nila, sigurado sila yung magsuswimming dito at hindi na ako makakapag-swimming. Kaya habang ako lang mag-isa dito, sige, magpiling bata ulit tayo. Bago pala ako naligo dito, syempre sinarado ko muna yung tindahan namin para walang istorbo. Ang sarap kaya magbabad sa tubig sa ganitong klase ng init ng panahon ngayon. Parang ang sarap nga din matulog dito habang nakababad ka dito sa tubig. Syempre, hindi natin pwedeng hindi inggitin yung mga umalis kanina dito para makipag-birthday sa Tarlac. Ayan, nag-picture at video muna ako sa kanila. Tapos, yan, painggitin natin sila kung gaano kasarap mag-swimming dito. Pagkatapos ng 2 oras kong pagbaba dito, kailangan muna natin buksan yung tindahan natin at magtinda muna tayo dahil nga yung negosyo natin yon, doon tayo kumikita at kumukuha ng pagkain natin araw-araw. Kaya hanggang dito lang mga kababs. Maraming salamat sa panonood and God bless. Thank you!